birthday. Itong mga nakaraang araw nga, nagkayayaan kami ni Kadjo na pumunta dun sa tita niya. Sakto din kasi long weekend. Bago pa nga lang kami umalis, ay bumuhos ng malakas na ulan. Pero syempre, pag gala ka, anytime, anywhere, pwede ka, diba? Binaon ko na nga yung mga binigay ni mama na snacks kina akin nung nakaraan. Para naman may makain sila sa daan kung sakaling matraffic kami. Nakarating na nga kami at pagdating namin, naghanap agad kami ng mabibila namin ng pagkain. Dito nga kami sa 5-star nakabili. Masarap talaga ng fried chicken nila dito. Meron din naman silang roasted chicken. Pero ang pinakamasarap sa kanila, yung gravy nila. Eto nga pala yung bahay ng tita ni Kadjo. Napaka-elegant, diba? Black and white nga pala yung theme ng bahay na to, kaya ang sarap sa mata. Pahinga nga lang kami saglit at kumain na kami. Syempre, dahil diet ako kasi ang bigat-bigat ko na, kumain pa rin ako. Hindi pa naman kasi tapos yung 2023, diba? Pwede pa yun. Tsaka may next year pa naman. Meron nga rin palang take-out na bulalo sila tita, kaya inulam na rin namin. Napakasarap talaga ng bulalo na to. Nako, sabaw pa lang sinasabi ko sa inyo. Mainit na nga yung sabaw mo, tapos may sili pa. Tutulo talaga yung sipon mo. Sabi mo hindi. Sige. Nakipag-away. Paalala lang, bawal to sa may mga high blood, gallstone, rayuma, ano pa ba. Binigay ko nga rin pala kay Kadjo yung bone marrow, hindi naman kasi ako kumakain nun. Yung mga ganitong pagkain, pwede naman kainin pa minsan, pero wag naman araw-araw, diba? Yakult lang ang pwede everyday. Pero kung gusto nyong araw-arawin, edi sige, basta walang sisihan na. After nga namin kumain, syempre pahinga uli at nakita ko nga tong mga bata na naglalaro dito sa may sala. Kahirap naman din magbantay ng batang nag-i-start pa lang maglakad. Nako, puro kantuhan pa naman yung mga gamit dito, nakakatakot. Chinek ko nga rin yung CR nila dito sa taas. Ang ganda, color gray, tapos very maaliwalas. Pero, syempre kahit gano'ng kaganda ang CR mo pag Pinoy ka, hindi mawawala yung tabo. Fast forward nga, ipasok na ni Aki. Hinatid namin siya dito sa school. Kasama namin si Ashiko kasi maagang nagising. At yan, at nagbayad kami ng books. Nako, 5,000 para sa libro. Sa private ko kasi pinasok si Aki. Ako kasi dati sa public lang. Yung mga nag-aral ng public dyan, diba dati may mga dala pa tayong mga sako para malagay yung mga libro natin. Kasi isa-isang tinatawag sa harapan para kumuha ka ng libro. Tapos pag medyo bandang dulo na yung apelido mo, nauubusan ka na nung ibang books, hindi na kompleto yung sayo. Nakakatuwa lang, nakakamiss, diba? Kasi ang laki ng nakakain ng oras sa pagbibigay ng books, kaya wala na kayong klase. Tapos at the end of the school year, 'di ba, ibabalik na uli yung mga libro kasi nga para magamit uli ng susunod na papalit sa inyo. 'Di ba? Nakakamiss. Well, those were the days at magandang memory yon para sa akin. Dahil dyan, mag-aalmusal na ako. 7 a.m. ang pasok ni Aki, kaya sobrang aga namin nagigising palagi. Eto nga aking ulam na ko. Pagtaas ko nga naman nung takip at nauna nga kumain sila mama. Merong nilagang talbos ng kamote, tapos pechay, tapos okra. Di ko alam kung gusto niyo yung mga gantong ulam, pero ako gusto ko talaga. Tapos yung sausawan, bagoong isda na may sili, kalamansi. Talaga naman, kahit wala akong kanin, kayang-kaya kong ubusin. Pinapapak ko lang tube. Kita nyo naman kung paano ako kiligin. Sa talbos na lang talaga ako kinikilig. Katabi ko nga rin yung pinsan ko. Siya kasi nagbabantay ng tindahan namin. Sabi ko sa kanya, kainin niya lang tong talbos ng kamote. Hindi siya magbabantay ng 1 week. Ayaw niya. Di wag. 1 week din yun, sayang. Mga hindi marunong kumain ng gulay. Nako kayo. Tingnan nyo si Ashiko, marunong nang magpa-cute. Itsura kalbo. Sinundo na nga namin si Aki nito. Dito lang naman sa subdivision namin yung school niya, malapit lang. Kaya lagi namin sinasama si Ashiko. And that's it mga bebe ko. Bye na nga.